Ang huling chapter. Muling damapa sa ibabaw ko si Paco at naglapat ang hubad naming katawan. Siniil niya ako ng halik sa labi na akin namang tinugon. Kasabay nun ang paglulumikot ng kanyang kamay sa aking katawan. Humahaplos at pumipisil. Lalo namang nadagdagan ng init na aking nararamdaman. May kakaibang kilati at sarap akong nararamdaman sa bawat haplos ng kanyang kamay sa maseselang parte ng aking katawan. Sarap at kilati na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Tuldok. Maya-maya pa ay nagumpisa na siyang idiin ang sarili sa aking gitna. Unti-unti ko namang naramdaman ang kirot sa aking pemem hanggang sa tila hiniwa na ako sa dalawa sa tindi ng kirot. Pero tiniis ko yun at tinanggap ang malaking panauhin na kay tagal ko nang hinihintay. Umalpas ang impit na hikbi sa aking labi. Dinampi-dampian naman niya ako ng masuyong halik kasabay ng mga matatamis na salita na namumutawi sa kanyang labi habang patuloy siya sa paggalaw sa aking ibabaw. Ilang minuto akong nagtiis sa sakit hanggang sa unti-unti ko na yung nakayanan at may sumisingit ng muli na kilati at sarap. At ilang sandali pa ay hindi na impit na hikbi ang lumalabas sa aking bibig kundi ungol na ng naliligayahan. Sir Paco, Ma'am Daisy. Malalaki ang hakbang ni Mang Nitoy papalapit sa amin ni Paco habang bakas sa kanyang mukha ang tuwa. Kamusta na po, Mang Nitoy? Nakangiting bati ko sa matanda. Namiss ko rin siya. Hindi naging maganda ang paghihiwalay namin almost 6 years ago. Pero ngayon ay muli kaming nagkita. Maayos naman Ma'am Daisy, lalo pa at nalaman kong laya na si Sir Paco. Wika ni Mang Nitoy at bumaling kay Paco. Masaya ho ako na nagkita tayong muli, Mang Nitoy. Ani Paco. Abay ako rin. Labis nga ang pag-aalala ko sa iyo at lagi din akong nagdarasal na sana ay malinis ang pangalan mo at makalaya ka na. Hindi naman ako nabigo at heto nakalaya ka na. Nagyakapan si Paco at Mang Nitoy. Bakas din sa kanilang mukha ang saya na nagkitang muli. Para na kasi silang mag-ama. Magkasama na naman kayong dalawa. Ito ba ay totohanan na? Tanong ni Mang Nitoy. Opo, Mang Nitoy. But this time ako na po ang kumidnap sa kanya. Nakangising sabi ko. Abay walang problema kung ikaw ang nangidnap. Kay Sir Paco, Ma'am Daisy. Walang magagalit. Tumawa kami ni Paco sa tinuran ni Mang Nitoy. Pagkagaling sa isang gabing pananatili sa hotel sa Manila ay bumiyahe kami ni Paco papunta dito sa Isabela. Ako mismo ang nagyaya sa kanya dito dahil kasama na ito sa plano ko. Ang bumalik dito sa Isabela once na nakalaya na siya. Noong una ay nag-aalinlangan pa siya dahil baka magalit na naman si Daddy sa kanya. Pero sinabi ko na nagpaalam na ako saka siya sumang-ayon na at siya pa ang nag-drive. Hindi ko ginalaw ang mga gamit na naiwan nyo rito. Hindi ko na rin pinarerentahan ito para hindi mag-alaw ang mga gamit nyo. Regular ko ring nililinis itong bahay. Alam ko kasi na babalik pa kayong dalawa. At hindi nga ako nagkamali. Turan ni Mang Nitoy pagpasok namin sa bahay kung saan nagsimula ang aming relasyon. Salamat po, Mang Nitoy. Sabi ko habang nililibot ang mata sa loob ng bahay. Wala nga itong pinagbago. Kung ano ito nang iwan namin ni Paco ay ganun pa rin ang balikan namin ngayon. Parang ang gusto kong maiyak sa sobrang tuwa at pagkami sa bahay na ito. Ang dami kong masasayang memories dito kasama si Paco at tuwing na pag-iisa ako ay lagi ko yung sinasariwa sa isip. At ngayon sa muli naming pagbabalik dito ay bubuo muli kami ng masasayang memories. Wala na kaming aalalahanan ngayon sa muli naming pagsasama. Hindi na rin kami mangangambang dalawa na baka bukas ay magkakahiwalay na naman kami. Siya nga pala, Sir Paco. Yung naiwan mong pera ay naroon pa sa kwarto nyo. Nilock ko lang ang drawer. Ani Mang Nitoy at inabot ang maliit na susi kay Paco. Naalala ko ang perang yun na isang bag at bundle-bundle pa. Hindi ho ba sinabi sa inyo ni attorney na sa inyo na ang pera? Kunot noong tanong ni Paco. Napasinghap naman ako dahil hindi ko ini-expect na ibibigay lang niya ang perang yun kay Mang Nitoy. Pero deserve naman ni Mang Nitoy, sinabi niya. Pero ano naman ang gagawin ko sa ganun kalaking pera? Matanda na ako. Maayos naman ang buhay ko at hindi naman ako nangangailangan. Isa pa ay hindi ko kayang galawin ang perang yun lalo pa at alam kong nasa loob ka ng piitan. Ang sabi ko nga kay attorney ay dalhin na niya yung pera at gamitin sa kaso mo. Pero hindi naman niya dinala at hindi mo raw kailangan. Bumantong hininga si Paco at ngumiti sa matanda. Salamat ho, Mang Nitoy. Napakabuti nyo sa akin. Dahil mabuti ka rin, Sir Paco.
Sadyang napaglaruan ka lang ng kapalaran. Pero heto ka ngayon, nalampasan ang lahat. Isa kang matatag na lalaki. At anumang pagsubok ang dumating pa sa'yo ay alam kong walang kahirap-hirap mong malalampasan lang ang mga yun. Hindi ko mapigil ang humanga kay Mang Nitoy. Napakabuti din niya at busilak din ang kalooban. Ano na pala ang balak niyong dalawa ngayon na muli na kayong magkasama? Inakbayan ako ni Paco. Magbabakasyon lang ho kami ng ilang araw dito dahil na-miss namin ang lugar na ito. Pagbalik namin sa Manila ay magpapakasal kami agad kahit sa Huwes muna. At ninong ho kayo, Mang Nitoy. Yamakap ako sa bewang ni Paco. Na-excite ako sa sinabi niyang magpapakasal na kami pagbalik ng Manila. Yun naman talaga ang plano naming dalawa. Abay walang problema. Sabihan niyo lang ako kung anong petsa. Naku, paghahandaan ko na ang susuotin ko. Natawa kami parehas ni Paco dahil mukhang mas excited pa siya kesa sa aming dalawa. Nagpaalam na si Mang Nitoy at iniwan na kaming dalawa ni Paco. Kaya heto kami ngayon, only lambingan na naman. Para na nga kaming manok na panay ang tuko sa labi ng isa't isa. Nakaupo siya sa sofang kahoy habang ako naman ay nakaupo paarap sa kanyang kondongan. Namiss ko ang bahay na ito. Ani Paco habang nalilibot din ang mata sa paligid ng bahay. Me too. Gustong gusto ko ngang pumunta dito noong hindi ka pa nakakalaya. Pero alam kong malulungkot lang ako kaya hindi na ako tumutuloy. Ang sabi ko na lang sa sarili ko na pupunta ako dito kasama ka. Tumingin sa akin si Paco at ngumiti. Tinaas niya ang isang kamay at hinaplos ang pisngi ko. Salamat mahal ko. Hindi mo ko iniwan at nagtiyaga ka sa paghihintay sa akin. Paulit-ulit mo akong pinipili. Ngumiti ako sa kanya. Dahil mahal kita. At hindi ako magsasawang paulit-ulit kang piliin. Dinampyan niya akong muli ng halik sa labi. Gumano naman ako hanggang sa parehas na kaming natawa dahil hindi ako nagpapatalo sa kanya. Natigilan lang kami nang tumunog ang cellphone ko na nasa center table na yari sa kahoy. Sabay kaming lumingon doon ay nakita namin na nag-video call si Daddy. Sambit ko at umalis muna sa kondongan ni Paco at umupo sa tabi niya. Dinampot ko ang cellphone at sinagot ito. Bumungad sa akin ang mukha ni Daddy na nakakunot pa ang noo. Hi Daddy, bati ko sa kanya. Where are you princess? Here in Isabela, Dad. What? Nasa Isabela ka? Anong ginagawa mo dyan? Sunod-sunod na tanong ni Daddy at halos magdikit na ang kanyang kilay. Pinuntahan po namin ni Paco yung bahay na tinutuluyan namin dati. Kasama mo si Paco? Yes Dad. Where is he? Tumingin ako kay Paco na nasa tabi ko. Nakatingin siya sa akin at mukhang kinakabahan pa. Nandito po sa tabi ko, Dad. Sabi ko at bahagyang nilihis ang cellphone para makita ni Daddy si Paco. Magandang hapon ho, sir. Magalang na bati ni Paco. Paco Castillejo, kakalaya mo palang kinidnap mo na naman ang anak ko. Gusto mo yatang bumalik ulit sa loob. Napasinghap ako sa sinabi ni Daddy. Dad, hindi niya po ako kinidnap. Ako po ang kumidnap sa kanya. Agad na sabi ko. Sumanghap naman si Daddy at may narinig akong tumawa sa background niya. What the? Oh, huwag kang magmura, love. Nasa harap ka ng mga bata. Saway ni Mommy na sumilip sa screen at kumaway pa sa akin. Enjoy baby girl. Ngumiti ako sa sinabi ni Mommy. Thanks, Mom. Maya-maya ay sumilip na rin sa screen ang mga kapatid ko sa pangunguna ni Marco. Ang kapatid kong binatang-binata na at carbon copy ni Daddy. Ate, kailan mo dadalhin si Kuya Paco dito sa bahay? Tumaas ang kilay ko. At bakit? Wala lang. Parang cool siyang kabonding Asti Jean. Teka, nasaan ba siya? Sumilip si Paco sa screen at ngumisi sa kapatid ko. What's up, bro? Cool pang bati ni Marco kay Paco. Yeah, what's up? Sabi naman ni Paco. May sasabihin pa sana si Marco pero sumingit na sa screen si Dallas at bumati din kay Paco. Hindi rin nagpatalo si Valerie hanggang sa nagkagulo na silang tatlo at halos mag-agawan na sa cellphone ni Daddy. Natatawa na lang kami ni Paco. Pero masarap sa pakiramdam na nakikita kong tanggap nila si Sixtenths Paco. Sa bandang huli ay si Daddy din ang nagwagi sa cellphone niya. Behave children. May seryoso pa kaming pinag-uusapan. Mamaya na kayo. Saway ni Daddy sa mga kapatid ko at bumaling na sa amin ni Paco. Hanggang kailan naman kayo dyan?
Tumingin sa akin si Paco na parang sinasabing ako ang sumagot. Hanggat gusto po namin, Dad. Sagot ko na ikinangisi ni Paco. Anong hanggat gusto? Umuwi kayo agad dito sa Manila at mag-uusap pa kami ni Paco. Yes, sir. Babalik ho kami agad sa Manila. Ani Paco. After 1 month, Dad. Dagdag ko pa na lalong ikinangisi ni Paco. Anong 1 month? Bulalas ni Daddy na halos mag-isang linya na ang kilay. Sige na nga after 3 weeks. No, edi 2 weeks. 1 week. Kailangan bumalik na kayo dito. Mariing wika ni Daddy sa seryoso ng mukha. Yes sir. After 1 week ay babalik na kami ng Manila. Si Paco na ang tumugon. Okay. And take care of my daughter, Paco. I will, sir. Natapos ang pakikipag-usap namin kay Daddy na halos si Paco lang kausap. Napanguso ako. Bakit pumayag ka sa 1 week, mahal? Kulang ang 1 week ng pagstay natin dito. Ngumisi siya. Alam ko, mahal. Pero pwede pa naman tayong bumalik dito. Mas kailangan nating harapin muna ang daddy mo. Isa pa, gusto kong formal na hingin na sa kanya ang kamay mo. Napangiti na ako sa sinabi niya at humawak sa braso niya. Talaga, it means, seryoso ka na talaga na pakasalan ako. Oo, lagi ko naman sinasabi sa'yo yan diba? Nasa correct angle pa lang ako pinanggako ko na sa'yo na paglabas ko magpapakasal agad tayo. Yamakap ako sa kanya at sinondig ang pisngi sa kanyang malapad na dibdib. Labis ang tuwang nararamdaman ng puso ko. Kailangan mo na talaga akong pakasalan dahil may nangyari na sa atin. Hindi pa naman ako safe kaya posibleng maging daddy ka na. Lumapad ang ngisi niya. Talaga, Tumawa siya at niyakap ako sabay pupog ng halik sa aking buhok. Kapag nangyari ay ako na ang magiging pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Anas niya, me too, Paco. Ako din ang magiging pinakamasayang babae sa buong mundo. Para kaming honeymooners ni Paco sa pag-i-stay namin ng ilang araw sa bahay na kahoy sa Isabela. Talagang binuhos namin ang halos 6 na taon naming pananabik sa isa't isa. Paulit-ulit naming inaangkin ang isa't isa araw man o gabi. Oh my gosh, it feels so good, mahal. Yuzel ko. Mahina naman siyang tumawa at hinalik-halikan ang buhok ko habang hinahaplos ang likod ko. I love you, mahal ko. Bulong niya sa akin. I love you too, Paco. Tuldok panipit. Ganting bulong ko naman. Nagangat ako ng mukha at sinulubong, ang halik ang aking labi. Pinahihit niya ang aming katawan at ako na ngayon ang nasa ilalim. Nag-umpisa na rin siyang gumalaw sa ibabaw ko sa malawak na living area ng mansion ay magkatabi kaming nakaupo ni Paco sa couch habang kaharap namin si Daddy, Mommy, Lolo Damian, Lola Feli, Ante Val at mga kapatid ko. Sa kanila muna unang mamanhikan si Paco bago kanila mama at papa. Hindi ba parang masyadong maaga na magpapakasal agad kayo samantalang kalalaya mo pa lang? Turan ni Daddy na nakakunot ang noo. Dad, matagal na po naming plano yon. 5 years ago pa, sagot ko. Umawang naman ang labi ni Daddy. 5 years ago. 20 years old ka pa lang noon, princess. Exactly, Dad. Hinilot ni Daddy ang batok. Parang tumaas yata ang presyon niya. Mabuti na lang pala at nakulong ka Castillejo. Kung nagkataon ay inasawa mo na itong prinsesa ko na 20 years old pa lang. Dad, bulalas ko. Si Paco naman ay nangisi lang. Sigurado ho yan, sir. O kita mo, dagdag pa ni Daddy. Tumawa naman si Mommy, Lolo Damian, Lola Feli at Ante Val. Of course Dad, we love each other. Kaya ngayon magpapakasal na talaga kami. Desididong sabi ko pa, bamantong hining naman si Daddy. Kailan nyo ba balak magpakasal? Tanong naman ni Mommy. As soon as possible, Ma'am. Sagot naman ni Paco. As soon as possible. Bakit parang nagmamadali naman kayo? Tanong pa ni Daddy. Sa Huwes po muna kami magpapakasal, sir. Saka po namin aasikasuhin ang kasal naman sa simbahan dahil medyo may katagalan po ang preparation nun. Oh, just like US, love. Sa Huwes din tayo unang kinasal bago sa simbahan. Turan ni Mommy. Congratulations sa inyong dalawa at ngayon pa lang ay welcome na kita sa pamilya ko, Paco. Bati ni Lolo Damian. Thank you po, Lo. Nakangiting saad ko. Thank you, sir. Sabi naman ni Paco. Huwag muna akong tawaging, sir. Lolo na lang. Sige,
Tila nahihiya pang wika ni Paco. At ano naman ang plano mo sa anak ko pagkatapos niyong magpakasal? Tanong pa ni Daddy. Magsasama na ho kami, sir. At saan mo naman siya ititira? Sa sarili ho naming bahay. Nakabili na ho ako ng bahay bago pa ho ako nakalabas ng correct angle. Ani Paco na ikinasinghap ko. Nakabili ka na ng bahay. Bulalas ko. Yes mahal. Si attorney ang bumili para sa akin. Bahay nating dalawa yun. Pagkatapos ng kasal ay doon na tayo titira. Ngumisi si Daddy. Talagang pinaghandaan mo na, ha? Bago ho ako nakalabas ay pinagplanuhan ko na ho ang lahat para sa amin ni Daisy. Kung ganun ay wala na palang magiging problema. Wika ni Mommy. Anong wala nang magiging problema? Si Daddy. Bakit? May problema pa ba? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Mommy kay Daddy. Hindi ko pa kayang malayo si Daisy sa atin, sweetheart. Ani Daddy sa malungkot na boses. Nanlambot naman ang puso ko. Sir, hindi ko naman ho ilalayo sa inyo si Daisy. Magiging asawa ko ho siya pero anak niyo pa rin ho siya. Turan ni Paco. Paco is right, Dad. Mag-aasawa lang ako pero anak niyo pa rin ako. You're still my daddy. My one and only daddy. Same goes to Mommy. Siya pa rin ang one and only mommy ko. Hindi po magbabago yun kahit kailan. Sabi ko. Oh, anak, ang sarap naman nun sa puso. Ani Mommy. Lumapit naman ako sa kanya at yamakap. Big girl ka na nga talaga ngayon. Dati ay iniipitan lang kita ng buhok tapos ngayon ay magpapakasal ka na. Saad ni Mommy na ikinangiti ko. Sad po ba kayo, Mommy? No, I'm happy. Thank you, Mom. I love you. I love you too, baby girl. Humiwalay na ako ng yakap kay Mommy at kay Daddy naman yamakap. Natawa pa ako dahil parang may iyak na ang mukha niya. Alam kong malungkot siya dahil ako ang first baby niya. Tapos ngayon ay mag-aasawa na. I love you, Daddy. And thanks for everything. Tuldok panipit. I love you more, princess. Alam mong lahat ay gagawin ko para sa ikasisiya mo. It means, happy kayo na ikakasal na ako. Humiwalay ako ng yakap sa kanya at tumingin sa kanya. Ngumiti siya. Dapat akong maging masaya dahil masaya ka. Thank you, Daddy. Muli ko siyang niyakap. Well, wala na akong magagawa kundi I welcome ka sa pamilya ko, Paco. Just promise me, aalagaan mo ang prinsesa ko. Yes sir. Wala ho kayong dapat ipag-alala. Aalagaan ko ho ang prinsesa nyo. Ani Paco at tumingin sa akin, yamakap naman ako sa braso niya at sinandig ang pisngi. Hinalikan naman niya ako sa buhok. Sunod naman naming pinag-usapan ang tungkol sa kasal. Bukas na bukas ay magpaparehistro na kami at pupunta sa judge na ninong ni Daddy ayon sa request ni Dad. At ang plano namin ay magpapakasal na kami bago matapos nagbuwan or next month. Kuya, I like your tattoos. Saan ka nagpatato ng ganyan? Tanong ni Marco habang tinitingnan nila ni Dolas nang malapitan ang mga tato sa braso ni Paco. Sa parteng Mindanao. Cool. I wanna have one. Pero hindi pa kami pwede. Ani Dallas. Ang sabi ni Mommy kapag adult na kami at nagwo-work na. Wika naman ni Marco. Marami pa silang tanong ni Dallas kay Paco tungkol sa tato. Halatang interesado sila. Pero gaya nga ng sabi ni Dallas ay hindi pa sila pwedeng magpatato hanggat hindi sila pinapayagan ni Mommy. Of course, si Mommy pa rin ang masusunod. Si Daddy ay tiyak na papayagan sila. Very supportive yun eh. Ate, paano kapag kinasal na kayo ni Kuya Paco? Hindi ka natitira dito sa mansion? Tanong ni Valerie, ganun na nga. Doon na ako titira sa bahay naming dalawa. Ngumuso siya. Ibig sabihin hindi na kita makakatabi sa pagtulog kapag weekend. Ganun na nga, pero kailangan mo nang masanay dahil big girl ka na. Lalong nang haba ang nguso niya at yamakap sa akin. Mamimiss kita, ate. Tumawa ako at niyakap din siya. Makamis naman parang pupunta ako sa malayong lugar. Mag-aasawa lang ako at titira sa ibang bahay pero pupunta pa rin ako dito sa mansion o kaya ay pwedeng kayo ang pumunta sa bahay namin ni Paco. Talaga, pwede kaming pumunta sa bahay nyo. Of course. Pwede akong tumabi sa'yo sa pagtulog. Natawa ako. Nasanay na kasi siyang katabi ako matulog every weekend. Syempre hindi na. Si Kuya Paco mo na ang katabi ko. Paano kita mabibigyan ng pamangkin kung ikaw ang katabi ko?
Oo nga pala, sige na nga. Tumawa ako at niyakap ang bunsong kapatid. Kay mommy at daddy ka na lang tumabi para hindi na sila magdagdag ng anak at ikaw na lang ang forever bunso. Pang-uuto ko sa kanya. Tumingin naman siya sa akin na may pilyang ngiti sa labi. Nice idea, ate. Nag-appear kaming dalawa at humajijek. May sensinang nag-uusap si Paco at si Papa sa sala tungkol sa nakaraan nila at mga karanasan sa loob ng correct angle. Nakaka-relate kasi sila sa isa't isa. Akala ko nga noong una ay magkakailangan pa sila lalo na si Papa dahil dati siyang nagtrabaho kay Paco at nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Pero ngayon ay punong-puno sila ng respeto sa isa't isa. Silang dalawa lang kasi ang nakakaintindi sa isa't isa dahil parehas sila ng pinagdaanan. Nauna lang makalaya si Papa ng 2 taon kay Paco. Nabigyan kasi siya ng parol dahil sa magandang kaugalian na pinakita niya sa loob ng correct angle sa maraming taon na pamamalagi niya doon. Sa ngayon ay isa ng pastor si Papa at active sa simbahan. At niengganyo na rin ang mga kapatid ko na sumama sa kanya sa pagsisimba, ganun din si Mama. Minsan naman ay sama-sama din ako at nakaka-proud panoorin si Papa habang nagpa-preach. Hindi siya nahihiyang ikwento ang mga karanasan niya sa buhay. Kung paano siya lumubog at muling bumangon at nagbagong buhay. Malaki na nga talaga ang pinagbago niya. At dahil doon ay napatawad na rin siya ni Kuya Aljan at Kuya Janjan. Magkakasama na sila dito sa bahay. Si Papa ay tumutulong kay Mama sa kanilang negosyo. Bukod kasi sa tindahan ay meron na silang carinderia na malakas din kung kumita. Ang bahay nga nila ngayon ay fully paid na. Nasa kanila na ang titulo nito. Pinagtulungan itong bayaran ni Kuya Aljan at Kuya Janjan na nagwo-work na rin sa kumpanya ni Daddy. Balak na nga rin nilang bilhin ang katabing lote para lagyan ng extension ang bahay. Nakakatuwa lang at nakaka-proud ang pamilya ko. Mula sa wala ay unti-unti silang bumangon at nagtulong-tulong. Lalo na si Mama na siyang nagtiyaga at nagsumikap at nagbunga naman ng maganda ang lahat. Ang nag-aaral na lang ngayon sa mga kapatid ko ay si Mary Ann pero graduating na rin siya at si Jerwin na nasa 2 taon naman ng kolehiyo. Mukhang mabait naman pala yang nobyo mo, anak. Turan ni Mama habang nagbabalot ng Shanghai. Tinutulungan namin siya ni Mary Ann para mabilis matapos. Mabait naman po talaga si Paco, Ma. Mukha lang siyang nakakatakot dahil malaking tao at may tattoo pa. Sabi ko, oo nga anak. Ang brusco pa niyang tingnan. Pero gwapo siya anak. Dagdag pa ni Mama na ikinangiti ko. Ruggedly handsome kasi ang tawag sa kagaya ni Kuya Paco, Ma. Ganyan din kaya ang mga type kong guy. Singit naman ni Mary Ann. Basta siguraduhin mo rin na mabait. Baka mamaya makakuha ka ng lalaking gaya ng boyfriend ng ate mo pero hindi naman mabait. Ay nako, sinasabi ko sa'yo Mary Ann. Bagbog ka sa akin sa kurot. I know, Ma. Mama talaga Gigi nagigil. Natawa na lang ako sa sinabi ni Mary Ann. Kahit may kaliitan siyang babae ay ligawin namin. Siyempre kaming dalawa ang magkamukha kaya maganda din siya. Kailan pala kayo magpaparehistro ni Paco para sa kasal nyo sa huwes, anak? Tanong ni Mama. Bukas na po, Ma. Sabi ko, dapat ay ngayong araw kami magpaparehistro ni Paco. Pero ipinagpabukas na lang namin at inuna namin ang pagpunta dito sa bahay nila Mama para formal din siyang mamanhikan bilang respeto na rin 8/9 dahil sila ang biological family ko. Wala namang problema sa kanila dahil payag sila sa pagpapakasal naming dalawa. Masaya ako para sa'yo, anak. Lalo pa at nakikita kong masaya ka. Nakangiting turan ni Mama. Thank you po, Mama. Basta lagi mong tatandaan, nandito lang ako para sa iyo anak kahit may sarili ka ng pamilya. Tumayo ako at lumapit kay Mama sabay yakap sa kanya. Nangingiti namang tumingin sa amin si Mary Ann. Congratulations sabay-sabay na bati sa amin ni Paco ng mga bisita namin pagdating namin sa reception na ginanap sa isang 5-star hotel. Hindi naman mapunat ang ngiti namin ni Paco sa labi. Opisyal na kaming mag-asawa. Ako na si Mrs. Daisy Castillejo. Ang may bahay ni Paco Castillejo. Isa-isa nang lumapit sa amin ang pamilya ko at binati at niyakap kami. Naging emosyonal pa nga ang dalawa kong ina. Naiintindihan ko naman sila dahil ako ang unang nag-asawa sa mga anak nila. Sa side naman ni Paco ay si Mang Nitoy, Obet Kulas at ang abogado niya ang pumunta. Si Mang Nitoy ay isa sa ninong namin.
Congratulations sa inyo ni ganda, boss. Talagang totohanan na kayong dalawa. Bati ni Kulas. Salamat, Kulas. Boss, masaya kami para sa'yo. Deserve na deserve mo to. Sabi naman ni Obet. Ngumisi naman si Paco. Salamat din sa'yo, Obet. Salamat sa pagpunta nyo, lalo na sa inyo Mang Nitoy Ninong Nitoy. Wala yun. Kami ang pamilya mo kaya di pwedeng hindi kami samipot. Ani Mang Nitoy at niyakap pa si Paco. Napangiti naman ako. Maswerte pa rin si Paco dahil may mga tao pa ring nagmamahal sa kanya at tinuturing siyang pamilya. Wala ng pamilya si Paco dahil matagal na siyang ulila sa mga magulang. Ang Uncle Horatio niya sana pero pinutol na niya ang ugnayan niya rito dahil sa malaking kasalanan nito sa kanya. Nakakulong na rin ito. Wala nang matatawag na pamilya si Paco kundi si Mang Nitoy, Obet at Kulas. At ngayon, ako na ang pamilya niya. Bubuo kami ng sarili naming pamilya. Umupo na kami sa mesa namin at humarap sa mga bisita na nakikiisa sa pag-iisang dibdib naming dalawa. Hindi ganun karami ang bisita namin at tanging malalapit lang sa amin. Mas marami nga lang ang bisita sa side ko dahil dalawa ang pamilya ko, idagdag pa ang mga kaibigan ko. Pero kahit bilang lang ang mga bisita ay masayang masaya naman. Lalo pa at nakikita namin ni Paco na masaya din sila para sa aming dalawa. Nakatitig kami sa isa't isa ni Paco habang marahan kaming umiindak sa gitna ng bulwagan sa saliw ng malamyos na musika. Nanunood sa amin ang mga bisita na may ngiti sa mga labi. Ang iba ay kinukuhanan pa kami ng video at picture gamit ang kanilang mga cellphone. Finally, we're married, Paco. Nakangiting sambit ko. Hindi na tayo maghihiwalay pa, mahal ko. Nakangitiring anes niya. Tumanggaw-tango naman ako habang nakatitig sa gwapong mukha niya. Bagong gupit siya pero may kahabaan pa rin ang alon-alon na buhok. Ayoko kasing paiksyan ang buhok niya. Bagong shave din siya kaya naman nagmukha siyang mas bata sa totoong edad niya. I love you, bulong ko. I love you more, mahal ko. Tuldok panipik. Unti-unting naglapit ang mga mukha namin at naglapat ang aming mga labi. Sumigabo naman ang palakpakan mula sa aming mga bisita. Marahan kong binuksan ang pinto ng office room ni Paco. Nakita ko siyang abala sa table niya kaharap ang laptop. Nagdalawang isip tuloy akong istorbohin siya. Meron kasi siya ngayong pinapasok na bagong negosyo, yung legal na negosyo na at pinag-aaralan niya yun. Simula nang makalaya siya ay inayos na ng attorney niya ang mga ari-arian na naiwan sa kanya ng yumao niyang ama. Dahil nag-iisa lang naman siyang anak ay automatic sa kanya mapupunta ang lahat. Siya na rin ang magpapatuloy sa pagpapatakbo ng negosyong iniwan ng kanyang ama. Naalala ko pa nga na naging emosyonal siya noong dalawin namin ang puntod ng ama niya. Panay din ang hingi niya ng tawad sa pagiging rebelde niya noon sa ama at hindi sa pagsunod sa mga gusto nito para sa kanya. At nangako siya sa puntod nito na bubuhayin muli ang negosyo nila at palalaguin pa para sa pamilya naming dalawa. Napagpasyahan kong isarado na ang pinto at tumungo sa kusina para itimple siya ng gatas. Dapat ay kape pero gabi na baka hindi siya makatulog kaya gatas na lang. Ma'am Daisy, bakit gising pa po kayo? Tanong ni Ate Mabel na isa sa mga kasambahay namin. Kalalabas lang niya sa servant quarter at humihikab pa. Hindi pa ako inaantok, ate. Ititimple ko muna ng gatas si Paco. Busy pa siya sa office room niya. Sabi ko at kumuha ng baso sa drawer. Ganun po, ba? Ako na po ang magtitimpla, ma'am. Presinta niya. Hindi na, ate. Ako na. Bumalik ka na lang sa pagtulog. Sige po. Pero kayo din po, ma'am. Matulog na dapat. Bawal po sa buntis ang nagpupuyat. Ani Ate Mabel. Oo ate. Nakatulog kasi ako kaninang hapon kaya siguro hindi pa ako inaantok ngayon. Matapos kong magtimpla ng gatas ay nag-excuse na ako kay Ate Mabel. Binitbit ko na ang isang basong gatas patungo sa office room. Marahan muna akong kumatok bago binuksan ang pinto. Nagangat ng tingin sa akin si Paco at ngumisi. Pumasok naman ako at lumapit sa kanya. Nilapag ko sa mesa ang basong may lamang gatas. Milk for you, mahal. Sabi ko. Tumaas ang kilay niya at tiningnan ang gatas. Para sa akin talaga, mahal ko. Oo, sabi ko at humawak sa balikat niya. Hinapit naman niya ako sa bewang at pinaupo sa kandanggan niya. Dapat ikaw ang umiinom ng gatas para sa inyo ni baby.
Aniya sabay himas sa tiyan kong impas pa, 10 weeks pa lang ang tiyan ko at last week lang namin nalaman na buntis nga ako. 2 months pa lang kaming kasal pero heto magkakababy na agad kami. Sobrang generous naman talaga sa amin ng may kapal. Nakainom na ako kanina kaya ikaw naman. Parang nagdadalawang isip pa siya na inumin ang gatas. Hindi naman kasi siya mahilig sa gatas at kape ang gusto niya. Huwag ka nang magkape mahal dahil gabi na. Baka hindi ka makatulog. Gatas na lang muna. Ngumisi siya. Sige na nga. Dinampot na niya ang baso at ininom ang gatas ng 2 tanggan lang. Hinawakan ko ang kanyang mukha at pinahid ng daliri ang kanyang labi sabay dampi ng halik. Lalo namang lumapad ang ngisi niya. Ang sarap mo talagang maglamang, mahal ko. Anas niya at dinampyan din ako ng halik sa pisngi at leeg. Masarap ka din kasing lambingan, mahal. Malambing na turan ko at yamakap sa batok niya. Mahina naman siyang tumawa at niyakap din ako. Naglapat ang aming labi at pinagsaluhan namin ang matamis na halik. Heto na ang titulo ng lupa sa Isabela, Mr. Castillejo. That land is yours now. Ani Attorney Brigino at inabot sa akin ang brown envelope. Kinuha ko naman yun. Salamat, Attorney. Nilahad ko ang kamay sa kanya. Tinanggap naman niya yun. Malaki ang utang na loob ko sa abogado dahil mahusay siya. Napawalang sala ako sa patong-patong na kasong hinain sa akin at napababa din niya ng 5 taon ang sentensya ko. Naibalik din sa akin ang pera ko sa bangko pati na rin ang ari-arian na iniwan ni Papa. Kaya bilang sukli ay binigay ko sa kanya ang 30% ng mana ko kay Papa. Mr. Castillejo, hindi ko yata ito matatanggap. Turan ni Attorney Brigino habang nakatingin sa papel na hawak niya na naglalaman ng malaking salapi na binibigay ko sa kanya. Tanggapin niyo na Attorney. Para talaga sa inyo yan. Napakalaking halaga nito Mr. Castillejo. Deserve niyo yan Attorney dahil sa napakalaking bagay na nagawa niyo sa akin. Nakangiting sabi ko, sigurado ba kayo Mr. Castillejo? Oo Attorney. Maraming salamat sa lahat ng tulong niyo. Ginawa ko lang ang trabaho ko Mr. Castillejo. Higit pa sa trabaho ang ginawa niyo, Attorney. May malasakit din kayo sa akin. Ngumiti ang bat-ihing abogado na may edad na. Nagdadalawang isip ako na tanggapin ito. Sa tingin ko ay sobra-sobra itong bayad na binibigay niyo, Mr. Castillejo. Huwag na kayong magdalawang isip, Attorney. Para sa inyo talaga yan. Giit ko pa. Tumingin sa akin ang abogado at ngumiti. Salamat, Mr. Castillejo. Makakapag-retiro ako ng may bagong panimula. Tumanggaw-tango ako at ngumiti sa abogado. May katandaan na ang abogado. Nasa edad 60 na siya at magre-retiro na dahil may dinaramdam ng sakit sa katawan. Ako ang pinakahuling kliyenteng hinawakan niya na may mabigat na kaso. Pinaimbestigahan ko siya sa private investigator at nalaman kong wala siyang masyadong ipon dahil labas-pasok ang asawa niya sa hospital at naoperahan pa sa puso. Ngayon naman ay siya naman ang may karamdaman. May mga anak silang nakapagtapos naman pero may mga sarili ding pamilya. Alam kong makakatulong sa kanya ang ibinigay ko dahil pwede niya yung gawin puhunan sa kung anumang negosyong maisipan niya at pampagamot din niya. Matapos ang pag-uusap namin at walang katapusan niyang pasasalamat ay nagpaalam na rin siya. Nagbilin pa siya na kung mangailangan ng tulong ay huwag magdalawang isip na tawagan siya. Nagangat ako ng tingin nang bumukas ang pinto ng office room ko at pumasok ang kambal ko na tumitili habang tumatakbo palapit sa akin. Kasunod nilang pumasok si Kulas na hinihingal, Daddy. Tili nila at sumampa sa akin sabay yakap. Natatawang hinawakan ko naman sila dahil baka malaglag. Ang kukulit ng kambal, boss. Ang bibilas pang tumakbo. Hiningal ako. Wika ni Kulas at umupo sa couch habang habol pa rin ang hininga. Tanda na po kasi ikaw Ninong Tulas, sambit ni Pearson, drink po ikaw milk Ninong Tulas pati bay tuhod. Dagdag pa ni Persus sabay bumisnis nila ni Pearson. Hindi ko na napigil ang matawa sa sinabi ng kambal ko. Habang si Kulas ay napapalitok na lang. 3 years old na ang kambal namin ni Daisy at sobrang daldal kahit bulol pang magsalita. Manang-mana talaga kay Ma'am Daisy at sa lolo Adan nila. Turan pa ni Kulas. Tumbong ka po naman kay Wawo. Sabi pa ni Pearson. Apalo ka po nun tapwet. Dugtong naman ni Persus. E di magsumbong kayo. Di ako natatakot sa Wawo nyo. Nakangising sabi pa ni Kulas at liling-iling.
Ibang klase talaga ang kakulaitan nitong kambal mo, boss. Nauubos energy ko. Tumatanda ka na kasi. Mag-exercise ka para hindi ka basta hinggilan sa kakahabol sa kanila. Natatawang sabi ko at hinalikan sa buhok ang dalawang kambal na naglambutin pa sa leeg ko. Pinanggigilan ko naman silang halikan na ikinabungangis nila. Mahal na mahal ko silang kambal gaya ng mahal na mahal ko rin ang mommy nila at bunsong kapatid. Dati ay hindi ko naiisip na magkakaanak ako o magkakaasawa man lang dahil daig ko pa ang rebelde noon na tinutugis ng militar. Kung saan-saan nagtatago. Walang kasiguraduhan ang buhay ko kaya hindi ako nangangarap noon na magkaroon ng sariling pamilya. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Daisy. Binago niya ang pananaw ko sa buhay at natuto akong mangarap. At heto na nga ang pangarap ko, natupad ng lahat. Nagkaroon ako ng sarili kong pamilya, asawa at mga anak na ubod ng kukulit. Bumukas muli ang pinto ng library at pumasok naman si Obet. Boss, nandyan na ang mga pamilya ni Ma'am Daisy. Ani Obet. Sige, lalabas na kami. Tumayo na ako at binuhat na ang kambal. May kabigatan na silang dalawa. Pero kinakaya ko pa. Lumabas na kami ng office room at pagdating sa living area ay nagpababa na ang kambal nang makita nila ang lolo at lola nila. Tumakbo sila palapit sa mga ito na tuwang-tuwa nang makita sila. Nangingising pinanood ko na lang ang kambal kung paano pagkaguluhan ng mga lolo at lola pati na rin ng mga tito at tita nila. Look baby, nandyan na sila Wawo at Wawa. Lumingon ako sa itaas ng hagdan nang marinig ang boses ni Daisy. Pababa siya karga ang bunso namin na si Baby Delaney na 7 months old pa lang. Sinalubong ko sila pababa ng hagdan at hiniram ko kay Daisy ang bunso namin. Ngiting-ngiti naman siya nang makita ako at humahajijek pa. Hinalikan ko naman siya sa pisngi. Sabay na kami ni Daisy na lumapit sa mga magulang niya at nagmano ako sa daddy at papa niya pati sa mama niya. Bumeso na lang ako sa mommy niya dahil awkward kung magmamano ako gayong hindi nagkakalayo ang edad namin. Oh how are you my baby girl apo? Turan ni Daddy Marcus at hiniram sa akin si Baby Delaney. Hanggang sa pinagkaguluhan na nga nila ito. Pinagpasapaahan na nila ng karga at mukhang tuwang-tuwa naman ang bunso ko. Ang kambal naman ay kakulaitan na ang lolo adan nila at mga tito. Once a week ay nagkikita-kita kaming lahat at tuwing araw ng linggo yun. Minsan sa mansion nila Daddy Marcus o kaya dito sa bahay. Minsan naman ay sa bahay nila Papa Adan. At iba ang saya kapag magkakasama kaming lahat. Sa parte ko ay muli kong naramdaman ang magkaroon ng masayang pamilya. Malaki at masayang pamilya. Nako, mas bamigat pa yata lalo si Baby Delaney. Parang 10 kilo na siya, Turan ni Mama Erlinda na siya namang may karga kay Baby Delaney. Pa 8 kilo pa lang po, ma. Wika ni Daisy. Cool. E di papuntang 10 kilo na nga. Natawa na kami sa sinabi ni Mama Erlinda. Si Baby Delaney naman ay bumungisngis pa na parang proud na mabigat siya. Malakas ho kasi siyang dumid. Minsan ayaw na hong magpaawat. Sabi ko naman, ganon talaga ang mga baby, Paco. Mabilis magutom. Ani Mommy Neva. True, Mom. Ang kambal nga noon mas malakas pang dumid kesa kay Baby Delaney. Minsan parang nagpapaligsahan pa sila kung sino ang unang makakaubos ng didi. Kwento pa ni Daisy na ikinangisi ko. Pero totoong malalakas dumid ang mga anak namin. Ang kambal ay hindi na sila nag-feed ng bottle pero malakas pa ring uminom ng gatas kaya hindi dapat kami maubusan ng stock. At kaya rin ako nagsisipag pa sa mga negosyo ko dahil gusto kong lagi silang busog at maibigay ko ang lahat ng gusto nila. Ganon din sa mahal kong Reyna na siyang laging nagbibigay ng ligaya sa akin. Nilingan ko at inakbayan si Daisy na nasa tabi ko at kadaldalan ng dalawang mother-in-law ko. Wala pa rin siyang pinagbago, madaldal pa rin, bungisnisin at malambing. Wow, aaway kami persos, Ninong Tulas. Dinig kong sumbong ni Pearson sa mga lolo niya. Talaga, inaway kayo ng Ninong Kulas nyo. Pakikisakay naman ni Papa Adan. Opo wow, lagi niya kaniaabol. Tapot tabi niya monster daw siya. Kakain niya kami Pearson kasi tulad daw Kane. Dagdag sumbong pa ni Persus. Natawa naman kaming lahat sa kadaldalan ng kambal. Hindi lang nila kamukha ang mommy nila kundi nagmana din sila dito ng kadaldalan. At talagang nagsumbong pa kayong dalawa sa mga lolo nyo,
Wika naman ni Kulas na kagagaling lang ng kusina at may hawak na kape. Tumili naman ang kambal at sumikisik ng yakap sa mga lolo nila. Trip na trip talaga nilang asarin si Kulas at makipaglaro dito. Just be a good boy, boys. Para di kayo kainin ni Ninong Kulas. Tumatawang sabi mama ni Daddy Marcus. We are good boys po, wow wow. Ani pesos. Oh really? Yes po. Baka naman good boy lang kayo kapag tulog. Sabat ni Papa Adan. Bumungisnis naman ang dalawa. Good boy naman talaga sila. Madali silang pakiusapan at turuan. Nakikinig sila sa amin ng mommy nila. Kamusta na pala ang banana plantation mo sa Tarlac, Paco? Tanong ni Daddy Marcus sa gitna ng pananghalian namin. Maayos naman ho, Dad. Pangatlong harvest na namin sa susunod na buwan. Ang banana plantation ang bagong tayo kong negosyo sa Tarlac. May malaking lupain doon si Papa na iniwan niya sa akin. Ginawa ko yung banana plantation para mapakinabangan at magkaroon din ng trabaho ang mga nakatira doon. That's good. May plano ka bang mag-export sa ibang bansa? Yes Dad. Nasa plano ko na ho yan. Tumanggaw-tango siya. Magaganda ang quality ng mga saging mo. Nasisiguro kung hindi ka mahihirapan na ibenta yan sa ibang bansa. Sigurado akong makikilala pa yung banana plantation mo, Paco. Abay magaling kang negosyante at matalino pa. Segunda naman ni Papa Adan. Ngumisi ako. Masarap sa pakiramdam na suportado ako ng mga in-laws ko. Bukod sa banana plantation na bago kong tayong negosyo na wala pang 3 taon ay may iba pa akong negosyo. Katuwang ko si Daisy dahil may alam na siya sa pagpapatakbo. Nag-resign na siya sa company ng daddy niya at nagtulong na lang kami sa mga negosyo naming dalawa. Gaya ng pangako namin sa isa't isa noon na sabay naming aabutin ang pangarap niya. Ang magkaroon ng sariling mga negosyo. May negosyo na rin siyang tinayo galing sa ipon niya. Isa yung private resort. Suportado ko siya at balak ko nga ay palakihan pa yun. Buong maghapon na natili sa bahay ang mga in-laws ko. Laman ng aming usapan kundi ang tungkol sa negosyo ay tungkol sa mga anak namin ni Daisy. Bago magtakip silim ay nagpasya na rin silang umuwi. Ayaw pa nga sana silang pauwiin ng kambal pero nangako na lang na magkikita-kita pa kami sa susunod na linggo. Anong oras na prinsesa ko? 10:00 na, madilim na sa labas. Tulog na ang mga kuya mo kaya matulog ka na rin. Kausap ko sa bunso ko na cargo ko habang dumdidi. Pero nakatingin lang siya sa akin at ngumingiti pa. Mukhang wala pang balak na matulog. Tumaas pa ang isang maliit niyang kamay at humawak sa mukha ko. Napangiti naman ako at dinampyan ng halik ang kanyang maliit na kamay na kay bango pa. Bumungisnis naman siya dahil nakikiliti yata sa bigot at balbas ko. Napangisi naman ako at sa gigil ko ay pinanggigilan ko siya ng halik sa pisngi na lalo niyang ikinabungisnis. Masarap sa tenga ang bungisnis niya at masarap din sa puso. Naramdaman kong may yamakap sa bewang ko. Lumingon ako at nakita ko ang magandang mukha ng asawa ko. Ngumiti siya sa akin. Yumuko naman ako at kinintalan siya ng halik sa labi. Mukhang ayaw pang matulog ng kamukha mo, ani Daisy at tiningnan ng bunso namin na dilat pa rin ang mga mata. Ngumis ako. Kung siya ay kamukha ng kambal, ako naman ay ang bunso ang kamukha. Female version ko si Baby Delaney at marami ang nagsasabi nun. Gusto niya dinidaldal siya. Sabi ko, mana sa'yo mahal ko. Ngurnuso siya. Ganon ba ako? Mahina akong tumawa. Oo, nung pinagbubuntis mo pa lang siya hindi ka nakakatulog kapag hindi kita dinidaldal. Gabi-gabi yun. Buong talambuhay ko na ikwento ko na sayo. Bumungisnis siya. Kasi pampatulog ko ang boses mo. Ngumisi ako. Ngayon ang bunso naman natin. Tingnan mo, pamipikit na siya. Tumingin naman siya sa bunso namin na umiikot na ang mga mata at napapahinto na sa pagsipsip ng supan. Patulag na siya. Ani Daisy at masuyong hinalikan sa buhok si Baby Delaney. Sabay na naming dalawa na pinanood ang bunso naman na patulag na. Nabitawan na ng makipot nitong labi ang supan ng didi na halos wala ng laman at tuluyan ng nakatulog. Tulog na siya, mahal wika ni Daisy at tinanggal ang feeding bottle. Yeah! Natatawang sabi ko at inugoy-ugoy ko pa ang bunso namin sa braso. Nang masigurong tulog na nga siya ay dinala ko na sa crib niya. Inayos ni Daisy ang maliit na unan niya at sapin. Hinalikan ko muna siya sa noo bago dahan-dahan siyang hinaga. Bahagya naman siyang gumalaw pero hindi naman nagising. Oh,
She looks like an angel, mahal. Mahinang sambit ni Daisy habang titig na titig sa bunso namin. Inakbayan ko naman siya at hinalikan sa buhok. Parang ikaw, mahal ko. Honest ko. Yamakap naman siya sa bewang ko. Kamukha mo talaga si Baby Delaney, mahal. Mahina akong tumawa. Sana hindi siya magsisi paglaki niya na ako ang kamukha niya. Bakit naman siya magsisisi? Ang gwapo-gwapo mo kaya. Malamang maganda siya paglaki niya. Natigilan Carney ni Daisy nang bumukas ang pinto na nagdudugtong sa kwarto ng kambal. Lumabas ang kambal na nakasibi pa. Mukhang naalimpungatan. Patakbo silang lumapit sa amin ni Daisy at agad na nagpakarga. What happened, babies? Malambing na tanong ni Daisy sa kambal habang hinahaplos niya ang likod ni Persos na karga niya. Hinaplos din niya ang buhok ni Pearson na karga ko. Hindi sumagot ang kambal at yamakap lang sa leeg namin at sumandig sa balikat. Mukhang naalimpungatan lang talaga sila. Nagtinginan kami ni Daisy at nangiti. Mukhang itatabi namin ngayon sa pagtulog ang kambal. Napapansin kong nabibigatan na si Daisy kay Persos. Kukunin ko na sana ito sa kanya pero ayaw nitong bumitaw. It's okay, mahal. Hayaan mo na. Pero nabibigatan ka na. Ngumisi siya. Carry lang. Pinatulog muna namin ang kambal habang karga. Hindi naman nagtagal ay nakatulog din sila. Maingat na namin silang binaba sa kama. Bahagya silang gumalaw pero hindi na nagising at nagbago lang ng pwesto. Tumabi na rin kami Daisy sa kanila at sabay namin silang hinalikan sa buhok. Dumukwang ako at siya naman ang hinalikan ko sa labi. Hinawakan niya ang mukha ko at gumanti din ng masuyong halik. Good night, mahal ko. Honest ko. Good night din, mahal. Love you. Ganting honest niya sabay kintal ng halik sa labi ko. Napangiti naman ako. Gabi-gabi ay hindi ako magsasawang marinig mula sa labi niya ang salitang mahal niya ako. Salitang bumago sa buhay ko. I love you too, mahal ko. Tuldok. Hindi ako magsasawang sabihin yan sa'yo. Me too, mahal. Tulog na tayo. Aniya sabay hikab. Natawa naman ako at dinampyan siya ng halik sa labi na ikinagulat niya sabay tawa din. Sabay na kaming humiga sa tabi ng kambal. Parehas pa kaming tumagilid at humarap sa isa't isa. Yamakap siya sa isa sa kambal ganun din ako. Inabot ko ang kamay niya at hinawakan. Nagtama ang mga mata namin at napangiti kaming dalawa. Pinisil ko ang kamay niya at gumanti rin siya ng pisil bago kami sabay na pumikit. Bumalik sa alaala ko ang mahigit 10 taon ng buhay ko na hindi ako nakakatulog ng mahimbing at laging nangangamba kung buhay pa ba ako paggising. Akala ko ay hindi ko na mararanasan ang ganitong gabi na payapa akong makakatulog kasama ang babaeng mahal ko. Ang babaeng bumago sa takbo ng buhay ko. Kung mamamatay man ako at muling mabubuhay, siya pa rin ang babaeng gusto kong makapiling sa susunod na buhay. Mas masarap mabuhay ng payapa at tahimik, kaysa mamuhay na ang nasa puso ay puro galit, inggit at hinanakit at may kasama ang panglalait. Sa mundong puno ng maraming matang mapagmasid, lagi ka lang maging magpakumbaba. Mas masarap mabuhay ng tahimik at payapa. Ang mundo ay puno ng tao na mapanlamang sa iba. Sana'y hindi sumagi sa isip mo na gamaya sa tulad nila. Piliin mo pa rin ang maging mabuting tao, lumaban ng parehas at hindi nangaapak sa buhay ng ating kapwa. Hanggang sa muli po mag-iingat po ang lahat. Salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel.